bigla na lang nagbago ang pakikitungo ng lalaki sa kanyang asawa matapos malamang nagdadalang tao na pala ito. Hindi pa siya handa. Alam ng asawa niya iyon. Ngunit bakit hinahayaan nito ang kanyang sariling mabuntis? Galit na galit ang lalaki. Gusto niyang ipalaglag ang bata. Yun lang ang tanging paraan para bumalik ang masayang pagsasama nilang mag-asawa. Ipalaglag mo yan. Seryoso at puno ng otoridad na utos ng lalaki. No, hindi ko gagawin. Anak ko to. Anak nating dalawa. Naintindihan mo ba? Lumuluhang ani pa ni Amanda. Isang magandang regalo mula sa itaas ang batang dinadala niya ngayon. Hindi naman siya pumapalya sa pag-inom ng contraceptive pills. Kaya ganoon na lang ang pagtataka niya kung bakit may nabuo pa rin. Para kay Amanda, isang malaking milagro ang pagkabuo ng bata. Doon na nagsimula ang pagiging irritable ni Franco. Palagi na lang ito madaling araw kung umuwi at lasing pa. Bukod pa doon, pinapakita pa nito na marami siyang babae nakausap sa cellphone. Which is alam naman ni Amanda na isa lang yun sa paraan ni Franco para pasakitan siya. Minsan isang araw, muli niyang kinausap ang lalaki. Nais niyang ayusin ang kanilang pagsasama alang-alang sa kanilang magiging anak. Ngunit imbes na matauhan ng lalaki, mas lalo pang tumindi ang galit nito. Lalo na nung sabihin ni Amanda na hindi niya ipalaglag ang sarili niyang anak. Mamili ka, Amanda. Ako na asawa mo o yung batang dinadala mo? Madiin na wika ng lalaki. Sa pagkakataong iyon, hindi nakilala ni Amanda ang kanyang asawa. Tuluyan na itong nilamon ng kasamaan na tila ba sinaniba ng demonyo ang buong pagkataon nito. Kung ayaw pala niyang magkaanak, bakit siya nag-asawa ng maaga? Usal niya sa sarili. Napakasakit para kay Amanda bilang isang ina na hindi kayang tanggapin ng kanyang asawa ang sarili niyang dugo't laman. Aaminin niyang mahal na mahal niya si Franco. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mahal niya ang kanyang anak. Handa niyang ipaglaban ito. Nakahanda siya ipagpalit ng asawa para sa kanyang anak. Sumalubong kay Amanda ang masayang mukha ni Franco pagkabukas pa lang ng pinto kasama ang isang babaeng inuwi na naman nito. Hindi siya sigurado kung maganda ba dahil puno ng kolorete ang mukha nito. Sexy ito. Base sa suot nitong hapit na hapit sa katawan, ngunit maiksing damit na aabot lamang hanggang sa kalahati ng kanyang hita. Hindi na mabilang ng kanyang daliri kung pang ilang babae na bang inuwi ni Franco simula nung nalaman nitong nagdadalang tao siya. Oh, bakit nandito ka pa rin? Hindi pa ba malinaw na ayaw ko na sa'yo? Ayaw na ayaw ko lalong-lalo na yung batang dinadala mo. Madiin na pagkasalita ng lalaki na para bang isang matalim na kutsilyo na tumarak sa puso ng babae. Sa kahuli-hulihang pagkakataon, umaasa si Amanda na magkaayos pa rin silang mag-asawa at matanggap na rin ito ang kanilang anak. Ngunit isang masakit na kabiguan pa rin ang kanyang napala. At ngayon, napatunayan niya na wala na talaga ni katiting na pag-asa pa. Basang lang naglaglagan ang mga luhang kanina pa pinipigilan ng babae na kumawala habang sinusundan ng tingin ang dalawang sweet sa isa't isa habang paakyat patungo sa kanilang sariling kwartong mag-asawa. Wala na. Sagad ng pasensya ni Amanda. Tanggap niya na wala na silang pag-asa pa ni Franco. Ang totoo, kanina pa siya nakapagligpit. Talagang inaantay lang niya na makauwi ang lalaki dahil umaasa pa rin siya for the last minute na pipigilan siya nito. Dala niya ang dalawang malitang naglalaman ng mga mahahalagang gamit niya. Walang lingon-likod na nilisan niya ang tahanang nabigo nilang pangalaga ang mag-asawa. Sorry anak, hindi ka talaga matatanggap ng daddy mo. Pero pangako, palalakihin kita talagaan ng abot sa makakaya ko. Kausap niya sa kanyang dalawang buong anak sa loob ng kanyang sinapupunan. Hindi siya umuwi sa kanyang mga magulang. Alam niya na ipagtutulakan pa rin siya namang ito pabalik sa asawa niya. Pinili na lang niyang manirahan sa lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Batid niya na hindi sasapat ang perang baon niya hanggang sa siya'y manganak. Kinakailangan niyang maghanap ng trabaho
hanggat hindi pa gaanong halata ang kanyang tiyan. Naninibago si Franco sa kakaibang katahimikan sa buong kabahayan. 7 buwan na silang nagsasama ni Amanda bilang mag-asawa. Higit 1 taon naman silang nagiging magkasintahan bago nagdesisyong magpakasal. Nauna nilang pinag-usapan na huwag munang magkaanak sa loob ng 3 taon. Mga bata pa naman sila, wika pa ni Franco. Nais muna ni Franco na i-secure ang future ng kanyang magiging pamilya at i-enjoy muna nila ang pagiging mag-asawa na silang dalawa lang muna. Batid ni Franco na mawawala na sila ng oras sa isa't isa kapag agad na magkaroon sila ng anak. Ngunit binali ni Amanda ang kasunduan nila. Kaya nawawala ng control si Franco sa kanyang sarili. Nakapagbitaw siya ng mga masasakit na salita laban sa kanyang mag-ina, which is pinagsisihan din naman niya kaagad. Makalipas lang ang ilang sandali. Mahal na mahal ni Franco si Amanda, kaya nga niya ito pinakasalan kaagad para wala ng iba pang magtangkang manliligaw dito. Ngunit kabaliktaran ang ginawa niya. Sa halip na mas lalo pa niya itong mahalin, ipinagtabuyan pa niya ito ng sapilitan kasama pang walang kamuwang-muwang na anghel sa loob ng tiyan ng babae. Nabura ang lahat ng mga magandang ginawa at katangian ng dalaga nang dahilan sa biglang pagbubuntis nito nang wala sa plano. Pakiramdam niya, niloko siya ng asawa. Bakit ito ngayon nagdesisyong mag-isa, gayong nakaplano naman kung kailan sila mag-anak? At pareho nilang sinang-ayunan iyon. Naiinis niyang turan. Bohol, ang napiling lugar na puntahan ni Amanda. Total stranger ang tingin ng mga taga roon sa kanya, lalo pat hindi niya maintindihan ang lengguwaheng Boholano. Ngunit kalauna naman, naintindihan at natuto na rin magsalita ng lengguwahe nila ang dalaga. Labis ang pagpapasalamat ni Amanda at napunta siya sa pamilya ni Manang Maring. Hindi na iba ang turing ng pamilya nito sa kanya, kundi isang kapamilya na rin. Mas lalo pang naging malapit ang pamilya ni Manang Maring sa kanya mula nung nalaman nito na nagdadalang tao pala siya. Ang sarili niyang asawa, itinakwil siya. Kabaliktaran naman sa ginawa ng pamilya ni Manang Maring sa kanya. Isang maliit na apartment ang inupahan ng dalaga na pagmamay-ari pa rin ni Manang Maring. Malapit lang ito sa baybaying dagat. Preskong hangin ang sumasulubong sa kanya sa bawat pagising niya sa umaga. Pansamantala muna siyang namasukan bilang kahera sa isang kilalang supermarket habang hindi pa gaanong halata ang tiyan niya. Maswerte at kamag-anak ni Manang Maring ang manager doon. Kahit saan talaga, marami pa ring nabibighani sa taglay na ganda ng dalaga. Ngunit ngayon, wala na siyang panahon sa pag-ibig na yun, lalo pa at buntis siya. Pinoproblema pa nga niya ngayon kung papaano mapawalang bisa ang kasal nila ni Franco. Pero saka na yun, sa kanya naasikasuhin iyon pagkatapos niyang isilang ang kanyang anak. Basta ang tanging iniisip niya lang ngayon kung papaano mabigyan ng magandang buhay ang kanyang magiging anak na mahal niya. Musta dude? Masayang bati ni Anton. Hindi ka ba nahihirapan sa paglilihim ni Amanda? Dagdag pa nito, hindi alam ni Franco na kagagawan pala ng kaibigan niya kung bakit biglang nabuntis si Amanda. Alam ni Anton ang ginawang family planning ng bagong mag-asawa, ngunit hindi niya maintindihan ng kaibigan. Bakit kailangan pa nilang mag-family planning gayong hindi naman sila namumroblema sa pera? Naisip ni Anton na kutsabahin ng kaibigan nitong Ubigayni na siyang tumitingin kay Amanda. Imbis na contraceptive pills ang ibinigay nito sa dalaga, vitamins pala para sa malusog na pagbubuntis. Hindi malaman ni Franco kung ano ang gagawin niya sa kapangahasan ng kaibigan. Gusto niya itong durugin, punuin ng bugbog ang buong katawan. Biruin mo ba naman? Sinaktan niya ang walang kamalay-malay niyang asawa sa pag-akalang sinadya nitong magbuntis ng wala sa oras. Hindi na paghandaan ni Anton ang paglipad ng mga kamao ni Franco patama sa mukha ng kaibigan. Gustong gumanti ni Anton, ngunit kaagad siyang nang lupaypay matapos mapagtanto ang ginawa niyang pakikialam sa plano ng mag-asawa. Hinayaan niya na lang ang lalaki na ibuhos ang lahat ng sama ng loob.
Kung ito man ang paraan para medyo mabawasan ang galit nitong nararamdaman, sige, go lang. Sa isip ni Anton. Alam mo ba, nang dahil sa ginawa mo, nawala sa akin si Amanda? Nandilisik ang mga mata nito habang walang pakundangang binubulyawan ang kaibigan niya na ngayon ay itinuturing niya ng mortal na kaaway. Mapapatawad niya lang ito kapag maibalik ng lalaki si Amanda sa lalong madaling panahon. Umalma si Anton. Hindi tama na isisi sa kanya ang lahat ng nangyari. Dahil kung tutusin, malaki din naman ang kasalanan ni Franco sa kanyang asawa. Paliwanag ni Anton. Biglang natauhan si Franco. Tama naman ang kaibigan. Nagtulungan ang dalawa para hanapin ang nawawalang si Amanda. Inabot na ng buwan at naging mga taon. Pero wala pa rin silang lead sa kinaroroonan ng babae. Masyado nang nag-alala si Franco. Kumusta na kaya ito ngayon? Sana nasa maayos lang ito kasama ang kanilang anak. Taimtim niyang dasal. Kung kailan na nawala ang asawa, saka pa niya nalaman kung gaano niya ito kamahal. Tanda pa niya kung ilang ulit itong nagmamakaawa at ilang beses nitong sinubukan na ayusin ang kanilang problema. Ngunit siya itong wala sa katinuan at patuloy pa rin niyang ipinagtabuyan ng asawa. Ganun pa man, umaasa pa rin si Franco na sana'y mapatawad pa rin siya ni Amanda sa tulong ni Anton. Samantala, wala nang mahihiling pa si Amanda. Siya na ang pinakamaswerteng ina sa buong mundo. Mapalad siya at naging anak niya ang isang gwapo at masunuri na si Dylan. Mas mature ito kung mag-isip sa edad nitong 7 taon. Hindi siya katulad ng ibang bata na hinahanap ang kalinga ng isang ama. Sa murang edad ni Dylan, naintindihan niya ang mga bagay-bagay. Alam ng bata na buhay ang kanyang ama, ngunit hindi man lang ito nagtatanong kung bakit hindi nila ito kapiling. Yun naman ay labis na ipinagpapasalamat ni Amanda. Dahil hindi rin naman niya masagot ng diretsyo kung magtatanong ito. Ayaw naman niyang malaman ng anak na hindi siya kayang tanggapin ng sarili niyang ama. Sa isip niya, wala ka bang balak na ipagtapat sa anak mong katotohanan? Tanong ni Manang Maring. Si Manang Maring na ang nag-aalaga kay Dylan simula pa nung bumalik si Amanda sa pagtatrabaho. Tumango si Amanda. Hindi pa niya ito ang tamang panahon para malaman ni Dylan ang lahat. At nirespeto naman ni Manang Maring ang desisyon ng dalaga. Alam ni Manang Maring ang lahat tungkol sa nangyari kay Amanda. At naintindihan naman niya kung gaano kasakit ang pinagdaanan nito sa kamay ng sariling asawa. Amanda? Tawag na isang lalaking naging dahilan ng pagtigil niya sa kanyang ginagawa. Kasalukuyan pa rin siyang nagtatrabaho bilang kahera sa kilalang supermarket sa kanilang lugar. Blanko ang isip ni Amanda. Mukhang pamilyar pero hindi niya malala kung saan niya ito nakilala. Amanda, how are you? It's been a year. Masayang bati nito. Pagkaray bumalik na siya sa kanyang ginagawa. Nakakaya sa mga customers na nag-umpisa ng humaba ang pila. Pagkuway, inaalala pa rin niya kung saan niya nakita ang lalaking iyon. Hanggang sa nakalimutan na lang niya, paglipas ng ilang oras, nagulat na lang siya nang napansing naroon pa rin pala ito. Matyaga nag-antay sa kanya hanggang sa oras ng uwian niya. Don't you remember? I'm Anton, Franco's best friend. Nakangiting pakilala nito. Biglang napawi ang nararamdamang saya ng dalaga. Anong kailangan ng lalaking ito sa isip niya? Walang pagkatubiling kinumusta ni Anton ang kanyang anak na labis na ipinagtataka ni Amanda kung bakit alam nito. Gayong wala namang nakakaalam noon na buntis siya. Maliban na lang sa kanilang mag-asawa. Ngunit kung papaano nalaman ng lalaking ito, wala na rin siyang pakialam dahil matagal na silang tapos ni Franco. Sorry, Mr. Martinez. Me and your best friend, we're done already. I am happy now living with my one and only man in my life. Wika pa ng babae na talagang ikinatigil ni Anton. So, may iba ka na? Pahabol na tanong ng lalaki bago pa siya iniwang tulala ni Amanda. Abala naman si Franco sa pag-ayos ng tambak na papers sa ibabaw ng kanyang lamesa. Kailangan niya matapos ito bago sumapit ang weekend.
kailangan niyang lumipad patungong Naga soon. Nakita daw ng impormante niya ang babaeng matagal niyang hinahanap, si Amanda, habang ilang beses nang tumatawag sa kanyang cellphone si Anton. Ngunit hindi niya ito pinapansin. Si Anton lang naman yun. Sisirain lang naman ito ang araw niya. Pero hindi niya hayaan. Ang saya pa naman niya ngayon. Nakailang missed calls na rin ito. Ngunit hindi pa rin tumitigil. Nakakarindi na. Magkaibigan pa rin naman sila. Ngunit hindi na ganun ka-close katulad nung dati. Dahil nga sa nangyari sa kanila ni Amanda. Speak. I am busy. What is it? Walang kaganaganang sagot ni Franco. Sa wakas, you answered. Buntong hininga ng lalaki sa kabilang linya. Kung mambubus ka lang, please, not now, Anton. Pakiusap pa ng lalaki na may himig pang pagbabanta. I found her. Dude, I finally found her. Eksaheradong anas nito. Ngunit hindi na naniniwala pa si Franco sa kanya. Ilang beses na ba siyang niloko ng lalaking ito? Mas paniwalaan pa niya ang sinabi ng kanyang private investigator. Nanlaki ang mga mata ni Franco nang makita ang larawang ipinadala ni Anton. Walang duda, si Amanda nga ito. Mas lalo pang gumanda, dala ng pag-mature ng kanyang mukha. Saang lugar ito? Untag ng lalaki na talagang hindi makapag-antay sa gusto pa sanang sabihin ni Anton. Okay, wait me there. Kaagad niyang ibinaba ang tawag. Hindi man lang inantay kung ano pang gustong sabihin sana ni Anton. Nais sanang ipaalam ng kaibigan na may iba ng lalaki sa buhay si Amanda at mukhang mahal na mahal niya ito. Ayon sa nakikita ni Anton nung inamin ng babae yun sa kanya. Sa kabilang banda, kanina pa balisa si Amanda na siya namang napapansin ni Manang Maring. Hindi siya makakapayag na magulo muli ang buhay nilang mag-ina. Ibinuhos niya lahat kay Manang Maring ang nararamdaman niya. Hindi siya makakapayag. Ano bang dapat na ikatakot mo, iha? Di ba ayaw naman niya sa anak niyo? Tugon ni Manang Maring. Ngunit base sa sinabi ni Anton, talagang hindi maiwasang tubuan siya ng labis na kaba. Doon na nagumpisang humahagulhol ang dalaga. Hindi na niya kayang kontrolin pa ang kanyang sarili. Muling sumariwa ang lahat ng mga masakit na alaala na ginawa ni Franco sa kanila ng kanyang anak. Noong pinagbubuntis pa niya ito. Pero ibang sinabi ni Anton, nagsisisi na raw ito sa ginawa niya sa kanyang mag-ina. Lingid sa kanilang kaalaman, malinaw na narinig ni Dylan ang pinag-usapan nilang dalawa ni Manang Maring. Ngayon, naiintindihan na ng lubos ng bata kung bakit hindi man lang kayang ibida ng kanyang mama ang tungkol sa kanyang ama. Sukat doon, nabuo ang galit sa puso ng bata laban sa kanyang ama. Kinamuhian niya ito. Kahit kailan, hinding-hindi niya ito kikilalaning ama. Never niyang matanggap ang tao na minsan ginusto siyang mamatay na. Lihim na nagpapasalamat ang bata sa kanyang ulirang ina dahil ipinagtanggol siya laban sa mamamatay tao niyang ama. Ngayon pa lang, ipinagdarasal niya ng sana'y huwag mag-krus ang landas nila ng kanyang kriminal na ama. Lihim na umiiyak si Dylan. Sobrang sakit ng ginawa ng lalaking nagtakwil sa kanya. Isinusumpa niya ang taong iyon. Ipinagpatuloy pa rin ni Dylan ang kanyang pagiging masayahing bata, lalo na kapag kaharap niya ang kanyang mama. Sinisikap niyang hindi mahalata ng kanyang mama na may alam na siya. Pasalamat si Dylan at hindi nahalata ni Amanda ang lungkot sa kanyang mga mata. Sa ngayon, pinag-iisipan na ni Amanda kung papaano niya ipaliwanag kay Dylan ang tungkol sa kanyang ama. Kutob niyang one of these days, bigla na lang lilitaw si Franco. Sigurado siyang nakarating na sa lalaki ngayon ang masamang balita. Kinagabihan, ready na si Amanda para umuwi. Nang biglang, Mandy, dumaan ka raw muna sa office. Bili ng manager. Sabi pa ni Aiza na kanilang supervisor. Bit-bit niya ang kanyang mga gamit at dumaan muna siya sa opisina ng manager para mamaya dediretso na siya sa pag-uwi. Ano ba kasing kailangan ng manager nila sa kanya?
at hindi pa makapag-antay ng bukas. Naiinis na tura ni Amanda. Bukas pala ang pinto. Halata talagang inaasahan pa ang pagdating niya. Pero kumatok pa rin siya as a matter of respect. Nang hindi niya inaasahan ang kanyang makita, Franco? Mahinang usal niya, sapat na para siya lang ang makarinig dito. Ang walang hiya. Sa opisina pa talaga ng manager niya dumiretso. Untag niya sa sarili. Biglang bumigat ang nguso ng babae. Inaasahan niya na darating talaga si Franco anytime. Pero hindi naman niya inaasahan na ganito pala kabilis. Ang alam niya noon, mas priority ng lalaki ang trabaho niya. Gulat pa si Amanda. Magkaibigan palang tatlo. Matiim na nakatitig si Franco direkta sa mukha niya. Hindi niya pinahalata na apektado pa rin siya sa mga titig nito. Anong masamang hangin ang nagtangay sa'yo dito? Untag ni Amanda. Hindi na nagsalita si Franco. Hinayaan niya na si Anton na mangunguna sa paliwanagan. Hindi naman nagustuhan ni Amanda ang eksena. Anong kinalaman ng ibang tao sa problema nilang mag-asawa? Dating mag-asawa. Galit na salita ni Amanda. Kinalaunan, naintindihan na rin ni Amanda kung bakit. Halos lumuhod na si Franco. Mapatawad lang ni Amanda. Dude, di ba sinabi ko sa'yo, may iba na siya? Bulong ni Anton sa tenga ng kaibigan. Wala akong pakialam. Babawiin ko lang naman kung ano ang akin. Untag ng lalaki. Nakahanda pa rin siyang kunin si Amanda sa kung sinong lalaki man ang nagmamay-ari dito sa kanya ngayon. Dahil kasal pa rin sila. At isa pa, kasalanan din naman niya kung bakit may iba na si Amanda ngayon. Aniya pa na punong-puno ng pangunawa ang puso nito. Kaagad na naglaho ang galit at pagkamuhoy ni Amanda sa kanyang asawa. Sanhi ng paglilihi lang pala kung bakit gano'n na lang nagagalit si Franco noon sa tuwing makikita niya si Amanda. Ngunit hinahanap-hanap din naman niya ito kapag hindi niya makikita. Si Anton talagang dapat nasisihin. Ang pakikialam niya ay nagdulot ng masakit na karanasan na kailanman hindi makakalimutan ni Amanda. Ikaw ang ama ko? Seryosong salita ng bata habang walang kurap na tumititig kay Franco. Nakangiting tumango si Franco. Akmang yayakapin na sana niyang bata nang magsalita ito sabay atras. Hindi kita matatanggap na ama. Hindi ba noon ginusto mong ipapatay ako? Nanlaki ang mga mata ng lahat ng mga naroroon. Kaya sino ka para magpakilala sa akin ngayon na ama ko? Hindi ko kailangan ng ama. Si mama ko lang sapat na. Nariyan pa si Lola Maring na mahal ako kahit hindi nila ako kaano-ano. Natigagal si Franco. Hindi siya makasagot sa anak dahil totoo naman ang sinasabi nito. Pati nga si Amanda natulala rin. Wala siyang idea kung papaano nalaman ni Dylan ang katotohanan na matagal na niyang inilihim. Napatingin siya kan Manang Maring, tingin na may ibig sabihin. Hindi ako. Tanggi ng ale. Inamin ng bata. Na-aksidente niyang narinig ang lola at ang mama niya na nag-uusap. Kusan na lang na naglaglagan ang mga luha ng lalaki. Walang kahit isang salita na masasabi si Franco. Sumampal sa kanyang katotohanan na siya ay isang walang kwentang tao at lalong-lalo ng walang kwentang ama. Paulit-ulit na nagpaliwanag si Amanda sa kanyang anak, ngunit wala pa ring pagbabago. Kung napapatawad agad ng kanyang mama ang lalaki, pues siya hindi. Hinding-hindi mangyayari. Untag niya. Hindi niya maaaring makalimutan ng basa na lang ang ginawa ng ama niya kuno. Matyaga na magpabalik-balik si Franco sa tahanan ng kanyang mag-ina, hindi dahil para ligawan muli ang asawa niyang si Amanda, kundi para suyuin ang masungit niyang anak. Ang batang si Dylan lang ang may kakayahang pahirapan ng ganito si Franco. Araw-gabing sinusuyo niya ang anak, makuha lang niya ang kapatawaran nito. Kahit si Franco, napahanga kung gaano ka matured mag-isip,
Ang 7 taong gulang na bata, biruin mo. Ang matalino at responsable niyang anak ay muntik pang mapagkaitang mabuhay sa mundo nang dahil sa kagagawan niya. Ilang buwan ang dumaan, ngunit wala pa ring pagbabago. Ganito pala kahirap ang ipinaranas niya kay Amanda noon. Puno ng pagsisising paggunita niya, ngunit hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Franco. Kahit mapabayaan niya ang kanyang trabaho, pero ayos lang. Naroon naman ang sekretarya na namasahan at mapagkatiwalaan. Kasama si Anton. Siyempre, hindi maring iwanan siya ni Anton sa ere dahil sangkot din dito ang loko niyang kaibigan. Kung si Dylan lang papiliin, hindi niya na kailangan pa si Franco sa buhay nilang mag-ina. Pero iniisip pa rin niya ang kaligayahan ng kanyang mama. Hindi niya gugustuhin na mahirapan ang kalooban ng kanyang mahal na ina habang buhay. Isang mabigat na desisyon ang inihayag ng bata. Tatanggapin niya si Franco na maging bahagi muli ng kanilang buhay. Pero hindi niya maipapangako na magiging malapit siya dito. Pero kahit yun lang maibigay ng anak, masaya pa rin si Franco. Pasasaan ba at maghilom din ang sugat sa puso nito pagdating ng tamang panahon. 1 taon nang lumipas, isinilang ang bunsong kapatid ni Dylan. Ang pagdating ni Baby Sofia ang siyang naging daan para unti-unting magiba ang matibay na pader sa pagitan nilang mag-ama. Nang dahil sa kapatid niyang si Sofia, nawala ng pagkailang niya sa kanyang ama na noon ay hindi niya kayang tawaging daddy. Hindi lang naging kamukha si Dylan ng kanyang daddy habang lumalaki ito, kundi kuhang-kuha pa pati ang ugalit pananalita ng kanyang ama. Ngunit ang paiiyakin ang magiging asawa niya balang araw ay hindi niya gagawin, sumpa niya. Natatawa ang mag-asawa habang nagkatinginan dahil ang bata pa ni Dylan para makapag-isip ng ganun. Hindi man magkadugo si Manang Maring at Amanda, pero kapamilya na rin ang turingan nila sa isa't isa. Lalo pat kamag-anak lang din naman si Manang Maring ng dating manager ni Amanda sa supermarket na siyang matagal ng kaibigan ni Franco. Kahit ang mga magulang ni Amanda, sobrang laki ang pasasalamat sa ginawang pag-alaga sa kanilang anak sa mahigit 7 taon. Napapailing si Franco sa tuwing maalala ang ginawa niyang kawalang hiyaan noon. Although at pinagsisihan naman niya yun ng lubos at napatawad na rin naman siya ng kanyang pamilya, pero never niyang makalimutan sa buong buhay niya ang kasalanan niyang iyon. At bilang pagbawi sa kanyang nagawa, mamahalin niya ang kanyang pamilya ng higit kanino man sa habang buhay.